Hello, good evening everyone. Ayan. Am I audible? Yes, okay. Sige. So again, gusto ko lang kayong i-congratulate ngayon pa lang as the first day of our verbal reasoning review for NAPOLCOM. Congratulations kasi you're in good hands, okay, with the right review centers, and then at the same time, um, you're on the right track. Okay, what do you mean by when I say you're on the right track? Napili nyo yung maganda at maayos at worth it na review center para makapasa sa board exam. Okay, so ngayon pa lang, gusto ko na kayong i-congratulate. Ayan. So without any further ado, introduce ko muna sandali yung sarili ko. I am Miss Julian Consunhi. I, I am Miss Julian Consunhi. Taga dito ako sa Malabon. Okay, nagtuturo ako sa City of Malabon University at saka sa Malabon National High School. So, sino dito taga Malabon? Anyone? May taga Malabon dito. Ayun, ako ma'am. Alright. Sino dito taga saan ba kayo galing pa? Nasaan ba to? Hanggang saan na ba nakakarating ang CHOPS Review Center? Okay. Ako from Malabon. Okay, Ilocos Norte, Zamboanga. Oh, maraming navotas. Tuna Capital. Okay. 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 From Tugatog, Malabon. Okay. So, sino dito naman nag-graduate ng City of Malabon University? Oh, ang lawak na pala, no? Ng Pangasinan. Okay, La Union. Okay, sige. Ayan, CMU. Okay. Siguro nakikita nyo ako or naging prof nyo ako in a way. Okay, sige. Ayan, napaka interactive naman ng ating 258 okay, na review is for this evening. So, sana hanggang mamaya 250 pa din kayo hanggang sa matapos to. So ready na ba kayo? Ready na tayo for the 5 or 4 hours of review. Okay, intensive review to. So let's have review. Okay, so without any further ado, um, share ko lang yung screen natin. Naglalag ba ako? Baka sa iyo lang. Baka sa iyo lang kasi sa iba hindi naman lag. Okay. Ayan. So, huwag kayo mag-alala. Don't worry, kahit na verbal reasoning to, hindi tayo magpapagalingan mag-Ingles, okay? Hindi ko kayo, hindi ito, I'm here to harness lang, okay? Your verbal ability or verbal reasoning para sa board exam. Ma'am Kunsunhi, kung itatanong nyo for example, kung gantong-ganto ba yung lalabas sa board exam? Of course not. Okay, but then, hindi, for example, ang sinample ko dun sa noun is, Elsa is, hindi nyo makikita si Elsa, but the concept, okay, yung konsepto at saka yung, what we call this, the concept and the rule, for example, sa mga grammar, is nandito pag naintindihan natin. Okay? So, yun siguro yung importante. Okay? So, again, start na tayo. Simulan natin. Share. Okay. Are you now seeing my screen? Nakikita ba ang aking screen? Yes. Okay. So, yes. So,
for 2 years, 2 years na ba? Okay, yes, last year. Okay, for 2 years in a row, dito ko talaga sinisimulan yung pag-review ko when it comes to verbal ability or verbal reasoning. Dapat naiintindihan natin yung parts of speech. Dito siya nagsimula. I know it is very elementary or high school, but then kasi etong mga simple things, okay, that we had during our junior or elementary days. Yes, meron po. I already sent the copy to Sir Brian. Meron na po siya niyan. Okay? Napadala ko na po. Okay, for your reference. Okay? So, later na ang Q&A. Okay? But then, yes, meron tayong soft copy. So, parts of speech. Kasi nga, itong mga simpleng bagay na to na na-discuss or na pag-aralan natin way back junior high school or even in elementary, yan yung hanggang ngayon binabalik sa atin. Can you imagine a parts of speech included to your board exam, okay? Na nakala natin mahirap, pero hindi. Don't worry, hindi yan magiging mahirap para sa verbal ability. I'll assure you. Gusto ko lang hanggang nag-run tong review is nakikinig tayo. Okay? And nakikipag-participate tayo. Yung magpa-participate sa akin hanggang mamayang alas 12, sure ako makakapasa ng board exam, ng NAPOLCOM exam. Okay? Yes. Ina-assure ko na yan. Okay? So, ano-ano ba yung parts of speech? Okay? Ayan yung may memes recently na pangalan tsaka pangalan. Okay? Tama naman si ma'am doon sa memes na yon na pangalan. Okay? Ibig sabihin, yon ay noun. Okay? Yung pangalan, okay, yun ay name. What is your name? Pangalan yun. Pangalan. Okay? Bakit ba natin pinag-uusapan? Kasi iyan ang unang-una nating parts of speech, the nouns. Okay? Nouns are important. Nouns are important parts of speech in English, probably second only to verbs. Okay? It is difficult to say much without using a noun. All things that we see around us have names. The words that we use as names or naming words are called nouns. Okay? Pangalan mo pa lang. Okay? Nouns na. Pangalan mo pa lang. Nouns na. Your name are nouns. Okay? Name of species, of animals, okay? Of country, of places, or ideas, nouns na siya. Okay? Now, bakit natin kailangan matutunan to? Kasi sa parts of speech, ito yung may pinakamarami. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng nouns? Papalam natin. Nasaan na ba siya? Okay? Noun or pangalan sa Tagalog, ito yung mga salita. Okay? A word that names a person, place, thing, or idea. So, mga salita na binigyan ng pangalan sa mga tao, sa mga lugar, sa mga bagay, or sa idea. So, for example, pagka person, Terry, pag place, okay, park, hospital, for example, okay, cinema, thing, for example, backpack, chair, okay, what else, table, cellphone, okay, idea, for example, curiosity, love, faith, okay, so yun yung mga noun. Now, the thing here kasi class, with nouns, okay, we thought na simple lang siya, pangalan lang siya ng pangalan lang siya ng tao, pangalan lang siya ng idea, or pangalan siya ng isang lugar. Okay, but yes, that is the definition. Ang concept kasi with nouns sa board exam ninyo is tricky siya. Okay, lahat naman to tricky. Ibig sabihin sadyang okay, nililito nila kayo. Bakit? Bakit tricky ba ang mga type of questions sa NAPOLCOM examination or sa board exam? It is because to understand or to measure yung fluency nyo doon sa idea na yon or doon sa knowledge nyo about that. Okay? Now, so
himayin natin yung nouns, okay? May mga types of nouns, okay? May iba't ibang uri ng pangalan, okay? Kapag ka sinabi natin, so let's proceed, okay, with the concrete nouns, ito pa rin yung what? Ito pa rin yung pangalan ng tao, ng lugar, at ng mga bagay. Okay, mga tao, mga lugar, at mga bagay. Okay, concrete nouns yon. Ano ba ang ibig sabihin ng concrete nouns? Konkreto. Okay? So for example ng Wait lang. Okay, yeah. Okay, ibig sabihin ng concrete nouns, ito yung mga bagay na nakikita mo, naamoy mo, nalalasahan mo, naririnig mo, at nararamdaman mo. Konkreto siya. So for example, pen. Okay, di ba? So nakikita mo siya, nahawakan mo si pen. Cellphone, concrete noun siya. Di ba? Okay, bakit siya noun? Kasi ito ay isang pangalan ng bagay, things. Okay, so nahawakan ko siya. Okay, nahawakan ko siya. So ito, ang uri ng pangalan na ito ay concrete nouns. Mind you, my dear students, na lang ha. Mind you, my dear reviewers or students, na ang isang pangalan, okay, ang isang noun, pwede siyang maraming klase. Okay? Not really marami, pwede siyang dalawa. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko. So for example, this is a name of a thing. Diba? Ito ay isang bagay. So pinangalanan natin siya. Anong bagay na to? Ito ay cellphone. At dahil ang cellphone ay nahawakan ko, okay, ito ay concrete nouns. Naintindihan ako? Isang thumbs up dyan. Isang thumbs up dyan. Kung naiintindihan. Ako mukhang hindi. Ayun. Okay. So, let's proceed. Let's proceed. So, meron na tayong isang uri ng, okay lang yung meron na tayong isang uri ng pangalan. Okay. So, let's proceed. Yan. So, for example, ng mga concrete nouns, konkreto, okay? Pagka sinabi nating pangalan ng mga tao, it could be a man or a teacher, tulad ko, pwedeng lagyan natin, Fanny, okay? Pangalan ng tao rin yan, okay? Mga pangalan ninyo, okay? Concrete nouns yan. So, for example, Joel, sino to? Jenabel, for example, John Lloyd, Jorina, Apple, okay? So, yan yung mga example of concrete nouns na ang under siya ng people or tao. Okay? Now, pagka sa lugar naman, for example, a house, diba? A school, kasi nakikita natin yung bahay, nahahawakan natin siya, eskwelahan, paaralan, okay? Manila, okay? Diba nakikita natin ang Manila? Okay, napupuntahan natin siya. Concrete nouns, pagdating sa mga bagay, for example, a cat, okay, nakikita natin ang pusa. Notebook, okay, di ba, nahahawakan natin, nakikita natin. Okay. Burger, of course, nalalasahan natin, nahahawakan natin, naamoy natin. Okay, so pangalan siya ng things. Okay, issue, okay, of course, nahahawakan natin, nakikita natin ang sapatos. Okay. Church, yes. So, we know that is a concrete noun. So, okay. Ang kabaliktaran naman kasi ng concrete nouns, class, ay yung tinatawag nating abstract nouns. Okay? Bakit siya kabaliktaran? Kasi when we say concrete noun, it is something that we perceive by our five senses. Okay? Now, what's with the abstract noun? It is something that we cannot perceived by our senses. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya naamoy, hindi natin siya nahahawakan, but we know it exists. Okay? Alam natin na nag-exist siya. Okay? So, for example, ng mga abstract noun ay yung mga idea.
Okay? The ideas, okay? Yung mga konsepto, okay? For examples, emotions. Unless we communicate the emotions, okay, tsaka lang natin nalalaman. Okay? The idea, okay? Emotions, concepts, okay? Naiintindihan ako? Okay, for example, love, okay? That's an emotion. Okay, unless we communicate the love, okay? Nakikita ba natin yung love? Hindi naman, 'di ba? Okay, nararamdaman natin, hindi siya natin nararamdaman. Oh, andyan si love. Hindi naman ganoon, 'di ba? Love can be able to know, okay, na nag-exist siya kapag ka-communicate na, okay, pag pinaramdam na ng tao na yun, or ikaw, for example. Because the idea of love is nandyan lang sa'yo. Nagigets nyo ako? Okay, ideology. Nagigets nyo ako? So, for example, I know na-discuss ito nung oral communication nyo during your senior high school. The idea na mahal kita, for example. Mahal kita. Idea ko yun eh. Okay. Pero yung idea ko ba na yun bilang mahal kita as a special someone is pwede mong malaman. Okay? Yung idea na mahal kita, nandyan lang yan sa akin. It's just a state of mind. It so happened na kinommunicate ko. Paano ko kinommunicate? Could be a verbal or non-verbal thing. So for example, sasabihin ko sa'yo na mahal kita. Okay? Or non-verbal, hindi ko sasabihin sa'yo, mahal kita bilang kaibigan. Marami namang konsepto ng pagmamahal. Diba? Another abstract noun. So, the idea of mahal kita, ipaparamdam ko lang sa'yo. Iko-communicate, malalaman mo lang yung idea ko na yun na mahal kita pagka verbal, sinabi ko sa'yo na mahal kita, or kapag ka, for example, pinaramdaman ko sa'yo na mahal kita. For example, I treated you as a special, okay, kesa sa mga ordinaryong, kesa sa mga, sa ibang tao, diba? Mas special kitang tratuhin. Okay, iba yung binibigay kong attention sa iyo, for example, because that's how I communicate the idea of love and the emotions. Kasi nga abstract noun siya. Are we understanding po? Nakukuha po ako. Okay? So, love, religion, okay? Yan, konsepto, the religion, freedom, okay? Faith, lalo na yung faith, okay? What is faith ba? It is something when you believe in something that you cannot see, okay? When you cannot see, 'di ba? So hindi mo nakikita pero naniniwala ka, for example. 'Di ba? Bakit? Because that is an abstract noun, okay? Justice, okay? For example of abstract nouns. Okay? So we do have two types sa nouns. Can you imagine? Nouns pa lang, no? Okay? Marami pala siyang types, okay? Class kasi um, kapag sa verbal ability or verbal reasoning at pinasok doon yung grammar or subject and verb agreement. Tapos, pagka hindi mo na-identify na plural pala siya or singular pala siya because you don't know kung anong types of nouns yun, sayang yung masasagot. Okay. Kapag dapat kasi sa klasa, pagsasagot ng board exam, you are 95% na tama yung sagot mo. Okay? Dapat, yung ganito, pwede mo nang i-ace, pwede mo na siyang i-master. Okay? Kasi yun lang din naman ang magiging sagot mo. Okay? Next types of nouns. Okay? Sa nouns, may tinatawag tayong common nouns and proper nouns. Okay? May rules doon. Okay? Shout out sa ating 335. 300, ano ko lang po. Wait lang.
Ayan. So, going back. So, we do have the concrete and the abstract. Ang meron naman tayo is the proper nouns and common nouns. Sa Tagalog, tinatawag natin siyang pantangi at pambalana. Naaalala nyo to? Naalala nyo to sa Filipino nyo? Okay. Naalala nyo ba tong pantangi at pambalana? Okay, or in English, we have this what we call proper and common nouns, okay? Ngayon, may rules kasi dito, class. Okay? Hindi na, okay. May rules kasi dito. Proper nouns always use a capital letter or uppercase, okay? Common nouns. Bakit siya ginagamitan ng capital letter? So for example ako, Julian, yung pangalan ninyo. Kasi ang sabi natin, ang common noun, general siya. Okay, general name of a place, of a people, of a thing. Okay, or an ideas. Ngayon, kapag ka nagkaroon na ng specification, okay, naging specific na yung pangalan ng tao, yung pangalan ng isang lugar, yung pangalan ng isang idea or bagay, yun ay proper noun. Kaya siya kinakapital letter. So for example, just a very good example, name of a person or people, okay? Pangalan, ngalan ng tao. Pagka sinabi natin estudyante, common nouns pa yon, student. Pero pangalanan natin si student. Okay, so pangalanan natin itong estudyante na to o sino man. Okay, kung bakit si Aprilyn, si RG Boy, si Arjen, si Brian, si Mark Angelo, si Geraldine, si Jason, si Charisse Angelique, okay, si Heather. Okay, ayang mga yan ay example, Anne Ray, Rogelina, okay, Jean Bay, Allery, Joshua, Liza, Shilami, Marlo, okay, Catherine, for example, John Ives, okay, ay nakasulat ng capital letter kasi ito ay specific na pangalan ng isang tao. Nagigets po ako? Nagigets po ako? Isang thumbs up naman dyan kung nagigets. Okay. Chicken nuggets. Okay. Gets, chicken nuggets. Okay. Nuggets. Okay. Chicken nuggets. Okay. Nagets nyo ba? Okay. So, another example. Sabi natin ang pangalan ay pangalan or name of a place. Okay. So, yung place, malawak ulit siya. Napakalawak niya. Ngayon, pangalanan natin yung lugar, okay? For example, hospital. Naku, napakaraming pangalan ng ospital. Okay? Napakaraming pangalan ng ospital. So, pag nilagyan natin ng specification or ng specific name, yung pangalan ng ospital, yon ay proper noun. Okay? Again, ang common noun, general siya. Ang proper noun, specific siya. So, lagyan natin ng pangalan yung ospital. Okay, Chinese General Hospital. Okay, Philippine General Hospital. Kaya yung Philippine, it writes in a capital letter, yung G at saka yung H. Okay, so for another example, mga hospital sa inyo, okay, sa mga lugar ninyo, di ba? Bakit siya written in, starts in a capital letter? Yung hindi siya all caps ha. For example, ayan, yung Ann. Woman, common noun siya kasi general siya. Ako yon, for example. So, nung pinangalanan ko na yung babae na yan, which is si Anne, it starts with a capital letter. Kasi specific name of a woman na siya. Okay? So, kayo kanina. Nagigets po ako. Okay. Good. Next, let's proceed. So, common noun, again, pwede siyang, not really pwede, okay? Pangalan siya ng tao, ng lugar, ng bagay, ng ideas.
pwede siyang common noun and then at the same time concrete noun. Pero kung bibigyan nyo talaga siya ng um, ang tawag dito, types of noun, mas dapat na ang isagot nyo common noun doon. Okay? Kasi it falls under the common noun. Okay? Nagiging proper siya kapag ka may specification. Okay? Okay, yes, general. Okay, yes, cellphone is common noun. Okay, ngayon, may specific name ba ng cellphone? Oo naman. For example, yung brand niya, which is Vivo. 'Di ba? Okay, iPhone 15. Kaya it starts with a capital letter na kasi specific na pangalan ng ano yun. Though it's a brand name, it is being specific na. What makes an iPhone an iPhone? What makes Vivo a Vivo? So, specific name na siya. Are we understanding po? Manila is common noun? Hindi. Manila is, sinulat mo nga ng capital letter eh. So, it's a, what? It's a specific name of a place, Manila. Okay. Diba? Sinulat mo nga siya ng capital letter eh. So, it's a, what? It's a proper noun. Okay? So, meron na tayong apat. Ano yung apat na yon? Abstract, concrete, okay, abstract, cannot perceive with five senses. Concrete, nape-perceive natin ng five senses. We do have what? Common and proper. Okay, gets ako? Okay. Now, Ma'am Consuni, bakit ganun sa test namin? Sinabi nila Manila, pinapa-identify. Tinitrick nga nila kayo eh. Okay? So for example, gusto nilang malaman yung fluency mo. Malabon. Okay? Pero it starts, what makes Malabon a proper noun? It should be in a capital letter. M-A-L-A-D-O-N. Okay? Diba? Maging concrete. So for example, oo naman. Again, concrete. Yes, sabi ko nga sa inyo, sa isang name, okay, sa isang pangalan, pwede siyang dalawa or tatlong types of nouns. Meron pa yan, marami pa yan, okay? Paano man kung hindi sinulat ang capital letter, paano kung hindi capital letter sinulat ang Malabon? Doon nagpo-fall ang tinatawag nating grammar rules, okay? Kaya nga, di ba, ang ating mga grammar teacher, for example, inaano yan, sinasabi yan, okay, kapag ka proper noun, use the capital letter. Yung pangalan mo, okay? Okay. Yung pangalan mo, for example, diba? Bakit mo sinusulat yan in a capital letter? Pati yung apelido mo, kasi it's a specific name of a person eh. Diba? Okay? Yung king is a common noun kasi maraming king. King Charles. Ngayon, eto yon. Okay, makinig. Nakikita nyo to ha. For example, uncle. Okay. Nakikita nyo ba yung sinusulat ko sa chat? Ayan o, nakashare naman ako, di ba? Yung nakashare, punta kayo sa screen nyo. Ayan o, ayan. Nakashare screen ako. Ayan yung uncle, oh. Talaga ba? Okay, stop ko ha. Hindi. Dun sa chat, ibig ko sabihin. I-share screen ko. Ayan, 'di ba? O, binuksan ko yung chat. Nakikita niyo 'to. Hindi niyo ako nagigets. Okay, sige, gagamit na lang ako ng
Okay, yan. So, for example, sabi nyo, ma'am, yung king and queen daw. And queen. Okay. Yan ay common noun. Bakit? Kasi ang daming pangalan ng king. Pero ngayon, kapag pinangalanan mo na yung king, binigyan mo na ng specification yung king. For example, King Solomon. 'Di ba? Eh then use the capital letter K and S. And that makes king a proper noun. Nagigets ako? Yan, nakikita nyo yan, 'di ba? Nakikita nyo na. Nakikita nyo na. Okay, God. God is a proper noun. God is what? God is, okay, God is a common noun. Bakit common noun si God? Kasi marami tayong Diyos. Dito, if you are a Christian, we call our God Jesus. Okay? Pwede siyang Jehovah. Sa mga Muslim, ang God nila ay si Allah. Okay? Maraming gods, kaya nga gods, marami, and goddesses. Ma'am Consunhi, bakit po natin sinusulat ang G, ang God as capital letter? Okay, to give honor to our supreme being. Pero in the concept of parts of speech, God is a common noun. Okay? Marami pa yan. Okay? In the previous, we call God, mga gods, Roman gods and goddesses. Diba? Ang dami yan. So, for example, pangalanan natin, yung mga Roman gods. Okay? Si Zeus, si Venus. Okay? Or Aphrodite, yung counterpart niya. Diba? Sino pa? O, dito sa Pilipinas, during pre-colonial, we have Bathala. Okay? Diba? So, God is a common noun. Naiintindihan po ako. Hala. Paano mo to? Nawala. OMG, wait lang ha. Wait, ay, nawala na. Paano ba yan? Wait lang po, nawala. Hindi na siya na ano. President is a common noun. Okay? Pangalanan mo yung presidente mo, bigyan mo ng specification yung president mo. President Duterte, President Marcos, that makes president a proper noun. Okay? Wait lang. Uli. Hala. Okay. Hirap talaga pag live. Okay. Next.
Nagpa-pause yung aking screen sharing. I do not know why. Ano pa? Ayan. Okay. I hope naiintindihan na natin yon. Okay, mamaya na natin pag-usapan ang plurality and singularity form. Okay. Hindi po magiging pronoun. Iba po yung pronoun, ha? Okay, pronoun ay tukoy sa Filipino. Ang pangalan ay, ang nouns ay pangalan. Sige, next. So for example, ayan, common noun, a city, pinangalanan natin. Tingnan nyo kung paano natin isinusulat kasi that's the rule of grammar, okay? Places, a city. Okay, a dog, pinangalanan natin yung dog is Snoopy. Okay, from general na concept, general name, okay, naging specific na siya. Things, for example, car, pinangalanan natin ang car, Toyota. Okay, so, capital letter na siya nasusulat. A team, for example, Gilas Pilipinas. But, here's the thing. Papunta na tayo sa panglimang types of nouns, which is the collective noun. Ito, tawag dito, sa periodical, sa board exam ninyo, okay, maraming nagkakamali dito. Inaakala nila na ito ay plural form. Okay? So, may special types of noun ito kasi collective nouns ito. Okay? Ano ba ibig sabihin ng collective noun? Okay? Ano ba ibig sabihin ng collective noun? Ang collective nouns, okay, practice na siya. Ang collective noun class, ito yung pangalan, okay, ng isang grupo pero treated siya as a singular. So for example, family, okay, collective noun siya. A team, family, committee, for example, ano pa, marami nito yung mga group of animals, okay? The flock of birds, okay? 'Di ba? Flock. Pag sinabi natin magkakasamang mga ibon, ang tawag sa kanila flock of birds, okay? Okay? Collective noun siya. Bakit ma'am kailangan naming maintindihan yung collective noun? Kasi, okay, pag inilabas yan sa board exam ninyo, okay, sinabi nyo, my family is R, okay? Our family is R. Agad, simple lang. Akala nyo ang family because it composed of a mother and a father and a children. Akala nyo marami. But the thing is, ang collective noun, isa lang siya, okay? Isa lang siya kahit marami siyang member. So for example, committee. Okay, merong sa committee sa basketball, since karamihan naman sa inyo, mga lalaki, at I know sports naman nyo yun, karamihan sa inyo. Sa committee, merong referee, for example, merong scorer, merong announcer, sa committee siya. So, ang dami niya, di ba? Pero committee pa rin yun. Pero treated siya sa English grammar as one. Okay? Ganun That's the rule Okay? So, dapat maano natin yun, maintindihan na natin yun. Sinabi ng mga English, okay? Na group of, collective noun siya. Okay? Now, okay, makinig lang. Magbabago yan. Class, in every rules, there's an exemption. So, makinig tayo sa mga exemptions na to. Kasi, favorite na favorite. Gamit na gamit ito sa mga board exams. Okay, lalo na sa NAPOLCOM, ang mga you know the rules and then you also know the exemption. Lalo na kayo, di ba? Madalas kayo sa mga exemption of the rules na yan. So again, meron na tayong concrete nouns. We do have abstract nouns, proper nouns,
common nouns, and yung panglima natin ay tinatawag na collective nouns. Okay? So, let's see. Okay? So, sige nga. In a first sentence, ay meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na pangungusap or apat na tawag dito, four sentences. Now, for the practice sentences, I want you to identify what types of nouns are being used in the first sentence. Sa first sentence muna tayo. Ano yung mga nouns na ginamit, ano at ano yung types of nouns niya. Sige nga. So, in my class, at CHOPS Online Tutorial Services, I have many friends. So, sige nga. Ano yung mga types of nouns? Pakisulat. Ay, ano nga yun? Ano nga yun? Ano yung collective noun na yun? Ano yung proper noun na yun? Please be specific. Ayan. Okay? Hindi ito pabilisan, though magandang mabilis tayo. Pero dapat alam natin, anong-ano nga yung proper nouns na yun. Okay? Yes. CHOPS Online, please. Let's be specific and complete in answering the question. Okay? So, ano kaya yung common friends? Wala pa tayo sa dog. Wala pa. Okay? Wala pa tayo sa Julie. Nasa first, ayan, class. Okay? Tingnan nyo, nasa dog nag-agad kayo, na kay Julie na kayo, na kay Checky na kayo. Okay, now, tama naman yon, no? Yung mga sagot nyo. Okay, ito ang isang importanteng dapat nyo i-consider when you are taking your board exam. You should follow instructions. You should know how to follow instructions. Bakit? Kasi may tinatawag tayong random error kapag nag-exam tayo. Okay? Kapag kasi sinabi ni Proctor na eto lang muna yung dapat sagutan, eto lang muna. Okay? Pag sinabi ni Proctor na buksan ninyo yung mga test booklet ninyo, buksan nyo at i-check ninyo. Okay? So, follow the instruction. Follow the instruction. Sabi ko, identify muna natin yung first sentence. Okay? Proper noun, CHOPS. Okay? It's a place. Yes, very good. It's a name of a place that kaya siya nakasulat ng starts with a capital letter. Okay? Because it's a specific name of a place. Okay? Friend. Okay? Yes. It's what? It's a common noun. Okay? A common noun. Meron pang isang ano dyan. Meron pang isang noun dyan. Ano to at anong types of noun yan? Meron pa. In my class at CHOPS Online Tutorial Services, I have many friends. Okay, class. Class is a collective noun. Very good. Ayan, may sumasagot na naman na Julie. Julie is not a pronoun. Okay, hindi pa natin pinag-uusapan yung Julie. Class is a collective noun. Okay? So for example here, may klase ko. Ang dami kong class. Okay, it's a class. Okay? So yon. Next, my best friend is Julie. Where is the nouns and types of noun? Friend, collective. Hindi po collective ang friends. Ang friends po ay common noun. My best friend is Julie. Where is the noun? Proper. Okay, yes. Proper noun. See? Friend is common. Julie is a proper noun. Very good. Okay? That is why Julie starts to write in a capital letter. Okay, next. Next sentence. I have a lot of love for her. I have a lot of love for her. So where is the love is an abstract noun. Very good. Okay. Good. And last sentence, Julie has a cute dog. Julie is a cute dog. Dog is a common. Shecky. Wala pa kay Shecky. Nasa third sentence pa lang tayo. Julie again is a proper noun. Kaya please isulat si Julie.
ng capital letter. Okay? And last sentence, its name is Sheki. Ang pangalan daw ng dog is Sheki. So where is the nouns there and the types of nouns? Sige nga. Okay, Sheki proper noun. Okay, and dog is a common noun. So nagigets ako with these practice sentences. Nagigets po. Nuggets, okay? Nice, nice. Okay. Okay. So, kamusta naman kayo dyan? Nandiyan pa ba ang 300 shout out sa 342? Okay. Participants. Okay, very good. Okay. Matagal pa to. Okay. So, next. Okay. Ito na ulit. Yung sinasabi nating, oh! So, can you imagine? May singularity and plurality pala ang nouns. Again, ano-ano ulit yon? We do have abstract, concrete, what else? Common, proper, collective. Di ba na? Papunta na tayo sa pang-anim at pang-pitong uri ng mga pangalan. O, di ba? Nasa nouns pa lang tayo. Okay? Yes. So, si nouns, meron din tayong tinatawag na singularity and plurality. May singular noun and may plural nouns. Okay, bakit importante itong malaman? Kasi nga po, okay, kapag sinabi natin grammar, pinag-uusapan natin ang subject and verb agreement. Okay, pagka sinabi nating subject and verb, the verb must agree to its subject. Hindi niya naman sinabing, ang subject kasi could be what? Could be a pronoun or a noun. Okay, nasa noun pa lang tayo. Kaso mo, yes, na-identify mo nga yung subject. Okay, sabi natin, first rule kasi sa SVA or sa subject and verb agreement, dapat nag-agree ang verb sa subject niya. And at the same time, nag-agree ang subject niya, ang subject sa verb niya, vice versa. Okay, the thing is, you are now able to identify the subject, pero hindi mo naman alam kung singular or plural. Diba? Okay, sabi kasi sa rule number 1, if the subject is plural, the verb must be in plural form. Okay. Hindi natin na-identify kung anong singularity or plurality of nouns yun. Di malaki yung chance na mamali mo yung sagot. Okay? Okay, so ano-ano ba to? Okay, again, in every rule, there's an exemption. Again, uulitin natin kapag sinabi nating nouns, ito ay pangalan ng hayop, lugar, pangyayari, okay, idea. Okay, so, meron tayong singular noun, meaning it's a name of a what? It's a name of a one lang. One name of a place, of a thing, of an idea. Okay, singular noun siya. Okay. Kaya nga ang names of person, hindi siya nagiging plural. Okay. Though maraming Julian, okay, maraming kapangalan nyo lang. Pero ikaw lang yun. 'Di ba? Plural with S, okay? Meron tayong tinatawag again na rules pagka sinabi natin sa nouns, okay? So, for example, schools, team, okay? Na singular, collective siya, pero teams. Ma'am, okay, akala ko ba ang team ay sa collective noun, pero madami siya. Here's a thing. For example, team ng Gilas Pilipinas, okay, or Hinebra. So old, diba? Hinebra, okay. Hinebra team and Alaska teams. Okay, ilan ba yung naglalaban? Dalawang team. Dalawa nga di teams. It so happen na si Hinebra, okay, isang team siya. Kahit na nandun si Marlo Aquino, si Mark, okay, ang tanda lang, di ba? Vince Hison, for example, Jaworski, isang team siya. Okay. Tapos sa Alaska, for example, or Chicago team or Detroit Pistons teams. Okay, diba? Ngayon, yung dalawang team na yun, for example, naglaban, you want it to compose in a sentence, two teams.
Okay? Two teams na. Eh, the thing na dalawa. Okay, of course, plural na yun. Diba? Logic. Okay, mamaya na natin pag-usapan yan. Isa-isa, wag nating, I know some of you, marami namang exact knowledge, okay? But then, please, para hindi malito, dapat we are on the same page, okay? Alam ko na yung iba sa inyo, may mga maraming stock knowledge or may stock knowledge or advanced, but then for the benefit of other na nagre-review talaga at nagre-review, ibig sabihin nagre-refresher sila, dapat we are on the same page, okay? Kasi kapag kaganyan nalilito na sa sila pagka nakakakita ng mga ganyang comments, okay? So again, types of noun na dinidiscuss natin: concrete, abstract, what else? Concrete, abstract, singular, plural, collective, at ito, singular and plural nouns. Okay? So, pagka-isa lang, a cat, or a cat, or one cat. If you wanted to be in a plural one, yan, lalagyan natin ng S. Okay? Cat. Okay, tomato, syempre isa lang, maraming kamatis, tomatoes. Piano, maraming piano, pianos. Okay? But then, okay? Ngunit, subalit, that of what? Okay? Ngunit, subalit, that of what? May tinatawag tayong irregular plural nouns. Ang galing, no? Okay, pagkatapos nating malaman that there is a singularity and plurality of nouns pala, meron pala tayong tinatawag na irregular plural nouns. Kailan ba nagiging irregular ang plural nouns? Okay, so, let me see. Singular noun, for example, woman, women, okay? It's changed in spelling, okay? Isang babae, maraming babae. Kaya nga, comfort, women, okay? Child, children. It changed totally the spelling. Tooth, isa lang, marami. Teeth, okay? Ma'am, bakit po ang toothbrush? Toothbrush, hindi siya teethbrush kung plural. Because we are referring to a brush na pang brush lang naman talaga sa ipin. Okay, so happy na marami siya. Okay? Huwag tayong, pilosopo dito. Okay? Foot, again, ulitin ko, refrain from alam ko marami tayo, may mga stock knowledge tayo para for the benefit of all at hindi malilito yung mga kasamahan natin. Please, okay, please, antayin natin yung discussion. Darating tayo dyan. Okay, darating tayo dyan. Kaya nga tayo nagre-review. We are here to review and we're not here na ipamuka na marami tayong nalalaman. Okay? Next. Person, people. Mouse, mice. Again, it's changed in spelling. Ma'am Kusuni, how is that one? Oh, it's a matter of familiarity and knowledgeable on the irregular plural nouns. Dapat alam mo talaga. Walang iba, okay? Walang iba. Knowledge base ito talaga. Okay. Yan yung isang rules, okay, ng irregular plural nouns. Kapag ang isang pangalan, ang isang nouns, para dumami siya, lalagyan mo siya ng S, di ba? Tama naman yon. Pag dumami siya sa noun, lalagyan mo siya ng S. Example, di ba, bag. Paramihin mo yung bag, bags. Chair, isang chair lang siya, maraming upuan, chairs, okay? Yung pinakita natin kanina, irregular plural noun siya kasi nagbago siya ng spellings. For example, woman, women. Okay? Child, children. Person, people, nagbago. Another thing with the irregular plural nouns is that it doesn't change the spelling. Kahit singular pa siya or plural pa siya. Okay? Hindi nagbabago yung spelling kahit na singular pa siya or plural pa siya. For example, ship. Ship in Tagalog is tupa.
Okay? Of course, sa Filipino class, iba kasi ang rules in Filipino or in Tagalog. Kapag ang mga, 'di ba? Ang ma- ah, ang isang tupa, isa. Okay? Like, paano mo pararamihin yung tupa? Lalagyan ba natin ng S, tupas? Hindi, 'di ba? Ang mga. So, gumagamit tayo ng ang mga. Okay? Pero iba pa din. Magkaiba sila. Pwede kong i-translate that into Tagalog or in Filipino kapag meron siyang counterpart. Pero mind you, ibang-iba talaga ang rules ng Filipino or Tagalog sa English. Okay? So for example, ito ship, isa lang siya, maraming ship, maraming mga tupa, ship pa din siya. So that makes a nouns irregular. Nagigets niyo po ako? Nagigets niyo ako? Marami yan. Okay, dear. Okay, what is dear in Tagalog? Usa ba? Usa, di ba? Usa. Okay, dear. Maraming mga dear. Dear pa din. Yeah, usa. Fish. Okay. Fish pa din siya. Okay, so there are many fish in the ocean. Mayroon yang exemption to the rules, class. Later discuss natin. Aircraft, isa lang siya. Madaming aircraft, isa pa lang din. Okay? Okay, sige. Gusto ko dahil nga, kailan natin ginagamit ang fishes? Sige nga, Jenabel, will you please open your mic? Kailan ginagamit ng fish and fishes? Okay, tingnan natin si Mel Victor. Kailan ginagamit? Pwede bang i-share dito sa klase since naisulat nyo na? Kailan ginagamit ang fish and fishes? Kailan yon? Sabi, walang paanong ibang lahi? Anong lahi? Tao, lahi? Ano? What do you mean by lahi? Okay, di ba? Careful tayo sa mga ganon kasi yan. Kaya tayo nagre-review is para maliwanagan tayo, hindi tayo malito. Okay? Again, nag-review ang karamihan sa atin. Gusto kasi nila ma-refresh. Okay? Gusto nila ma-refresh. Okay? Fish. Okay? It's not about lahi. Okay? It's about species. So, for example, tilapia. Maraming mga tilapia. Fish pa din yun. Okay? Isang tilapia, 5 tilapia, fish. Ngayon, kapag may 5 tilapia, may isang bangus at may isang pampano, we call that fishes. Okay? So, we call that maraming species, maraming klase, not lahi. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, for the benefit ng review, para alam kong yung iba sa inyo may stock knowledge, hindi ko nga alam ba't nag-review. Okay, kung alam naman pala, okay, please para lang hindi malito, yung stock knowledge natin, ilaan natin yan sa board exam, hindi dito. Okay, hindi tayo nagpaparunungan dito kasi kahit alam nyo na to, okay, wala namang grades yan, walang bearing. Ibigay nyo yan sa board exam. Now, why I am refraining you to write it, it is because magkakos kayo ng confusion sa ibang reviewees. Yun lang naman yun. Okay? Okay? So, yun. Information, kahit napakarami ng information na yan, information pa din. Again, bakit nagiging irregular siya? Una, okay, nagiging plural ang isang pangalan kapag nilalagyan natin ng S. For example, chair, chairs, flower, flowers. Okay? Regular yon. Kailan nagiging irregular ang pangalan, ang mga plural? Actually, mga plural to. Irregular plural nouns. Unang rule is nag-change ng spelling. Okay, so for example, woman, women. Okay, nag-change in spelling. Child, children, person, people. Pag dumadami na siya at nag-change na ng spelling, nagiging irregular plural nouns na siya. Ngayon, kapag hindi rin siya nagbago ng spelling, now, irregular pa din siya. Tulad ng mga nakikita nyo on screen. Are we understanding po? Okay? Are we understanding po? There is no such thing as pattern. It's a matter of dapat alam natin to. Okay? Wala tayo, what do you mean by pattern? Okay?
Ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo, kailan dumadami ang isang pangalan? Unang-una pagka nilalagyan natin ng S. For example, flower, maraming bulaklak, flowers. Chair, lagyan mo siya ng S, chairs. Diba? Pen, lagyan mo siya ng S para dumami, pens. Okay? Tapos nga, may irregular plural nouns nga siya. Ang irregular plural nouns, kapag ang isang pangalan ng hayop, lugar, pangyayari ay nagbago ng spelling dahil dumami na siya, irregular siya. Okay, kapag ka naman hindi nagbabago ang spelling at dumami siya, irregular pa din siya. So, dalawang rules ang irregular nouns. One, doesn't change the spelling, and two, it change in spelling. That makes plural nouns irregular. Irregular. Are we understanding po? Are we understanding po? Sa irregular copy. Okay. Sa irregular po ba, ma'am? Pag hindi nagbabago ang pangalan? Yes. Okay. Are we good po? Okay. I see one sheep. I can see two sheep. Kasi irregular naman siya. So, isa or marami, sheep pa din. Meron naman, class, may mga nouns naman na walang singularity. Okay? Wala siyang singularity. Lagi natin ginagamit yung plurality ng forms niya. Yung plural forms niya. Okay? Kaya siya irregular din. Okay? Nagigets po ako? May iba namang pangalan. Can you imagine this is, paano pala pag hindi irregular? Eh, di regular. Kapag hindi irregular, example, what do you mean by this one? I-ano ko lang to ha. May entertain ko lang tong ano na to, tong question na to. Chaps Authentico Rejay, kung nakikita ninyo. Okay, meron po na kay Sir Brian na po. What do you mean by paano pala pag hindi irregular? What do you mean pag hindi irregular? What do you mean by pag hindi irregular? Ano pong ibig sabihin natin ng pag hindi irregular? Okay, sige, hindi niya naman ano. Okay, going back to our discussion. So, isang rule for the irregularity of plural nouns, may mga pangalan na never siyang naging singular. Ibig sabihin, okay, kung kanina, okay, pinapakita natin yung singularity and plurality, yung isa na dumami at kung paano siya nagiging madami at paano siya nagiging irregular. Kapag madami na siya, hindi siya nag-change ng spelling or nag-change siya ng spelling, take note that some nouns are never singular naman. We always use their plural forms. Okay? So, ano example nun? Jeans, pants, glasses, clothes. Okay? Wala. Okay? Irregular siya kasi nagbago siya ng spelling. Okay, woman, women. Okay, di ba? Bakit siya irregular? Kasi nag-change siya ng spelling eh. Yung isa, okay, dumami, pero nag-change siya ng spelling, irregular noun. Yung isa, dumami, hindi siya nag-change ng spelling, irregular nouns pa din. Okay? It so happen na yung tomato, yung pianos, yung chairs, nilagyan mo lang siya ng S, kaya regular siya. Okay, yun pa rin naman yung spelling, nilagyan mo lang siya ng S. Nagigets ako? Authentico? Nagigets po? Gets po. Okay, good. Buti naman. Again, meron tayong mga pangalan na never naging singular. We always use their plural form. Jeans, pants, glasses, clothes, tweezers, scissors. Now, the thing is, ang tanong ko naman, ano yung mapapansin nyo sa mga pangalan na yan?
Jeans, pants, glasses, clothes, scissors. What have you noticed? Ano naman yung mga pangalan na yan? They are what? With S? Oo nga, with S. Okay, regular. Hindi. Okay, common. Okay. Plural na siya. Lagi na siyang plural kasi may S na siya. Yes, very good. Very good sino to? Astronomo. Okay. Laging dalawa. Okay, laging dalawa. Ito yung mga bagay na ginagamit mo with pairs. Laging may kapara siya. So for example, yung jeans or pantalon. Magagamit mo ba yung pantalon nang wala yung kaliwa? Okay, for example, glasses. Ito yung eyeglass ko. Kaya ko bang gamitin siya with, 'di ba? Na isa lang. Nagigets niyo ba ako? Na isa lang. O kahit na yung mata ko or kahit na yung kanan ko for example, walang grade. Okay, for example, my right eye is 200 and my left eye for example has no grade. Still I need to use glasses, a pair of this one, 'di ba? May kapare siya. May kanan at kaliwa siya. That's the thing, okay? So, ano na siya, palagi na siyang plural. Okay? Laging dalawa. Okay? Lagi siyang dalawa. For example, goggles. Diba? Can you imagine a goggles na walang kaliwa? Ano kayo? Si Cyclops. Diba? Okay. For example, scissors. Hindi mo naman magagamit yung scissors or you cannot cut something kapag isa lang yung talim niya. Palaging may kapares ang scissors. Nagigets nyo ko. Kaya siya palaging always in pair at saka palagi siyang plural in forms. Okay? Shoes, for example. Slippers, yes. Socks. Pants, jogging pants. Diba? Always with pair. Lagi siyang may kaliwa o kanan in pairs. Okay? Nagigets po ako dito? Okay. Now, the thing is, with, ayan, pajama, goggles, and glasses. The thing is, okay, always plural. So, instead of saying, yung have nga, marami na yan eh. I have some jeans. I have a jean. Okay. I have scissors. Hindi mo pwedeng sabihin, I have a scissor. Kasi it's there. Okay? Yung plurality niya nandiyan na siya. Laging may pares na siya. Always in plural form na siya agad. Now, kailan pa ulit nagkakaroon ng irregularity ang mga nouns? Yung mga Latin and Greek origins. This time, okay, dapat alam talaga natin. Kumbaga, you need to familiarize with the Latin, and Greek origins. Nagigets niyo po ako? Okay, so ano yung mga yan? Okay, yung mga A, it changed in AE. Well, the thing is, the thing na nag-change lang siya into spelling that makes a nouns irregular na, 'di ba? For example, antenna, antennae, okay? Maraming antenna, antennae na siya. Okay, alumna, yung mga nakagraduate na sa isa inyong alma mater, dumami na siya, marami na kayo, alumni. Okay? Yes, kaya nga plural, 'di ba? Pagka sinabi ba nating plural, ano ba 'yon? Two or more, 'di ba? Okay? 'Di ba? Two or more. Ang kaya pinag-uusapan natin dito is singularity and plurality. Bakit natin pinag-uusapan ng singularity and plurality? Kasi nga, kapag ginamit ito, for example, sa subject and verb agreement in your verbal reasoning or verbal ability type of questions, o ginamit ito, the alumni is are na agad. Okay? Alumni, parang isa lang nga kasi walang S, pero it's a Latin and a Greek origins pala. So, R na agad kasi marami na siya. Nagigets nyo ko? Okay. Yes, meron po na kay Sir Brian po.
Okay? Nag-change siya ng US sa I. Octopus, octopi. Okay? Maraming octopus, octopi. Next, cactus. Maraming cactus, cacti. Singular and plural na IS sa ES. Nag-change nga ng spelling. So, ibig sabihin, irregular siya. Bakit siya naging irregular? It's a Latin and it's a Greek origin. Okay? Galing siya sa mga Latin words or Greek words. At nagbabago siya kapag dumadami na siya. So, from IS to ES, analysis, analysis. So, marami kang analyzation. Okay? From the doctors. Okay? Diagnosis, diagnosis. From ON to A. For example, the criteria of judging. Di ba kapag narinig yung mga host, okay? And the winner will be receiving 1,500 pesos. And the criteria of judging, ibig sabihin marami. Okay? Dapat makuha mo yung mga criteria na yun para ma-declare ka as winner ng isang particular contest. Criteria. Okay? Don't worry, ibibigay ko tong PowerPoint ko. Ibibigay ko tong PowerPoint ko kay sir. Okay, next. Phenomenon. Okay, phenomena kapag madami na. Okay, let's see. Sige nga, ano yan? Pa-identify nga what types of noun. Sige. What is the... Okay. Okay, what is the plurality of the pink word? Children. Okay. Walang regular. Wala tayong regular dito. Ang pinag-uusapan natin dito, irregular plural. Okay, kailan ba pumapasok ang irregularity and plurality ng isang pangalan? Kapag nagpo-plural form na siya, pag dumadami na siya, nagigets nyo ako? So, there's no such thing as regular type of nouns. Irregular plural nouns. Nagigets nyo ako? Okay, again ito lang yung mga types of noun. Ito lang, class. Concrete. Nakikita na, hawakan na, amoy, nararamdaman. Abstract. Kabaligtaran ng concrete, these nouns cannot perceive with your five senses. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, hindi mo nararamdaman, hindi mo nalalasahan. That is abstract. Okay, state of mind lang siya. Ano pa? Common nouns, proper nouns, collective nouns, singularity, and plurality. Ngayon, nung pumasok na kasi tayo sa plural nouns, o yung maraming nouns, meron na tayong tinatawag na irregular plural nouns. Kailan ba nagiging irregular ang plural? Okay? Ang mga madaming pangalan, unang-una kapag nag-change siya ng spelling. Ano nga ulit ang example nun? Woman, women. Child, children. Isang child, tulad itong example natin, padamihin mo yung mga anak mo, yung mga bata, children ang tawag. Okay? So, nag-change siya ng spelling, kaya siya irregular. Kailan ulit nagiging irregular? Kapag naman dumami siya pero hindi rin siya nag-change ng spelling. So for example, sheep. Sheep pa din siya. Okay? Isang tupa, maraming tupa, sheep pa din siya. Usa, deer. Maraming mga usa, deer pa din. It doesn't change the spelling, still that makes a plural nouns irregular. Okay? Nagkuha na po ba ako? So, there is no such thing as regular as type of noun. Are we understanding po? Okay, pang ano na to? Okay lang. Sige, okay lang ako magpaulit-ulit basta nakukuha nyo ko. That makes review a review din kasi. Okay. Laruhin na natin ang mga bagay-bagay. Okay, malinaw ba? Sorry.
Malinaw, class? Malinaw po. Okay. Dapat malinaw ang mga discussions natin, ha? Okay. Kaya nga, from time to time, tinatry kong i-entertain yung mga questions ninyo. Looking on the chat box para maintindihan talaga natin. Dapat, malinaw ang lahat. Okay? Huwag nating gayahin ang mga relasyon nyo malabo. Charot. Relasyon nyo lang dapat ang malabo. Sa review, dapat malinaw ang lahat. Alright? Okay? Next. Okay. My sister has one child. My cousin has. Pagka-child, naging dumami na, ano na siya? Children. Okay? I'm a quiet person. So, I don't talk to many. Many? Okay. Okay. Nice. Sulat tayo ng correct spelling, ha, para, okay, importante yun. Wrong spelling, wrong tayo. Dapat ang mali lang dito, siya. Okay. Yung X nyo lang, dapat ikaw tama. Hindi po. Yung iba naman nakikita nila. Baka yung internet ko. Kasi nakakasagot naman yung iba. Okay, next. Did you catch one fish or two blank at the lake? Okay, still fish. Very good. Still fish. Yes, yes. Okay. Next. Ay. Okay, eto naman. He has one cactus in his front yard, but many in his backyard. What is that? Cacti. Okay, good. Cacti. Yes. Okay, nice. So, shout out sa ating, yan ba to? Aray. 338, minus ako. 330 participants. Yan. Yung mga mag-i-stay hanggang mamaya, sabi ko nga sa inyo, ano na yan, tawag dito, sure na ako na makakapasa sa board exam. Kasi, the thing na nag-stay kayo matters. Okay? Ayan o, meron na ako sa ilalim. Yes, totoo yun. Kasi the discipline, okay, iba yun ah. Yung time, iba yun. The effort, iba yun. Ako din, nagpabili na rin ako ng French vanilla sa 7-Eleven. Okay, ako nga may pasok pa bukas eh. Okay, pang umaga pa ako bukas. Okay lang, laban lang. Para sa inyo. Okay, next. Okay, yan mo na yung ex mo, pampagulo lang yon. Hanggang anong oras? Di ba kayo aware na hanggang 12 tayo? Wait lang, mamaya na. Okay, tapusin ko lang tong noun bago tayo mag-break. Okay, noun pa lang to, class, oh. Okay, noun pa lang. Papunta na tayo sa isang types of noun, which is what we call compound noun. Okay, compound noun. Mula sa salitang compound, pinagsama. Okay, compounded, pinagsamang pangalan. Ano ba yung pinagsama? Yung mga salita. Okay, yung mga salita. Now, the thing is, sa compound nouns, okay, nagiging din to, nagiging plural din to, dumadami din to, okay? Sa compound noun, meron tayong tatlong klase, okay? Compound? Sa plurality, ang dami, may irregular, kailan ulit nag-irregular, pag nag-change, pag hindi nag-change, at kapag Greek or Latin words, di ba? Tapos ito na naman si compound nouns, meron ka na namang dapat i-consider. So again, we are in the intensive review, okay, of verbal ability and verbal reasoning. Gusto ko madaanan lahat yan kasi hindi natin alam.
ang ilalabas ng NAPOLCOM. Pero gustong-gusto nila tong mga tricky questions sa to. So para ma-address natin, gusto ko kapag nag-board exam kayo, yung ngingiti kayo habang nagsasagot. Ay, ang sarap kaya ng ganong feeling. Yung ngingiti kayo habang nagsasagot kasi alam nyong tama yung napipili yung sagot. Dapat ganon. Okay? Okay, wait lang ha, wait. Sige, magbibigay ako ng 5 minutes water break or 10 minutes, okay? Sige.